Kabanata 21, Bethesda at ang Sanhedrin. Ang kabanatang ito ay batay sa Juan Kapitulo 5. Ngayon ay may isang tangke sa Jerusalem sa tabi ng pamilihan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda, na may 5 portiko. Sa mga ito ay nakahiga ang isang malaking pulutong ng mga taong may kapansanan, mga bulag, mga pile, mga lanta, naghihintay sa pag-agos ng tubig. Sa ilang mga panahon ang tubig ng pool na ito ay nabalisa, at ito ay karaniwang pinaniniwalaan na ito ay resulta ng supernatural na kapangyarihan, at na kung sino ang unang makaalis sa tubig ng pool na ito, ay gagaling sa anumang sakit na mayroon siya. Daan-daang mga nagdurusa ang bumisita sa lugar, ngunit napakalaki ng pulutong nang ang tubig ay nabagabag na sila ay sumugod, na yarakan ang mga lalaki, babae, at mga bata, na mas mahina kaysa sa kanilang sarili. Marami ang hindi makalapit sa pool. Marami sa mga nagtagumpay na maabot ito ay namatay sa bingit nito. Ang mga silungan ay itinayo sa paligid ng lugar, upang ang mga may sakit ay maprotektahan mula sa init sa araw at sa ginaw ng gabi. May ilan na nagpalipas ng gabi sa mga portiko na ito, gumagapang sa gilid ng pool araw-araw, sa walang kabuluhang pag-asa ng ginhawa. Si Jesus ay muling nasa Jerusalem. Naglalakad na mag-isa, sa maliwanag na pagmumuni-muni at panalangin, pumunta siya sa pool. Nakita niya ang mga kahabag-habag na nagdurusa na nagbabantay sa kung saan sila ay dapat na kanilang tanging pagkakataon ng lunas. Siya ay nagnanais na gamitin ang kanyang kapangyarihang magpagaling, at pagalingin ang bawat nagdurusa. Ngunit iyon ay araw ng Sabat. Maraming tao ang pupunta sa templo para sa pagsamba, at alam niya na ang gayong pagkilos ng pagpapagaling ay magpapasigla sa pagkiling ng mga Hudyo upang mapaikli ang kanyang gawain. Ngunit nakita ng tagapagligtas ang isang kaso ng pinakamataas na kahabag-habag. Ito ay sa isang tao na naging isang walang magawang pile sa loob ng 38 taon. Ang kanyang karamdaman ay sa malaking antas bunga ng kanyang sariling kasalanan, at itinuring na isang paghatol mula sa Diyos. Nag-iisa at walang kaibigan, sa pakiramdam na siya ay naisara sa awa ng Diyos, ang nagdurusa ay dumaan sa mahabang taon ng paghihirap. Sa oras na inaasahan na ang tubig ay magugulo, ang mga naawa sa kanyang kawalang kaya ay dadalhin siya sa mga portiko. Ngunit sa paboritong sandali ay wala siyang tutulong sa kanya. Nakita niya ang pag-agos ng tubig, ngunit hindi pa siya nakakalayo sa gilid ng pool. Iba pang mas malakas kaysa sa kanya ay bumulusok sa harap niya. Hindi niya matagumpay na makalaban ang makasarili, nag-aagawan na karamihan. Ang kanyang patuloy na pagsusumikap patungo sa isang bagay, at ang kanyang pagkabalisa at patuloy na pagkabigo, ay mabilis na naubos ang nalalabi ng kanyang lakas. Ang lalaking may sakit ay nakahiga sa kanyang banig, at paminsan-minsan ay iniangat ang kanyang ulo upang tumingin sa pool, kapag ang isang magiliw, mahabaging mukha ay yumuko sa kanya, at ang mga salitang, "Gusto mo bang gumaling?" Inagaw ang kanyang atensyon. Dumating sa kanyang puso ang pag-asa. Pakiramdam niya ay kailangan niyang magkaroon ng tulong. Ngunit ang ningning ng pampatibay loob ay agad na nawala. Naalala niya kung gaano kadalas niyang sinubukang abutin ang pool, at ngayon ay wala na siyang pag-asa na mabuhay hanggang sa muli itong magulo. Siya ay tumalikod na pagod, na nagsasabi, "Ginoo, wala akong tao, kapag hinahampas ang tubig, upang ihulog ako sa tangke, ngunit habang ako ay dumarating, ang iba ay lamusong bago ako." Hindi hinihiling ni Jesus ang nagdurusa na ito na manampalataya sa kanya. Sabi lang niya, "Tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka." Ngunit ang pananampalataya ng lalaki ay humahawak sa salitang iyon. Ang bawat ugat at kalamnan ay nanginginig sa bagong buhay, at ang nakapagpapalusog na pagkilos ay dumarating sa kanyang baldado na mga paa. Walang alinlangan na itinakda niya ang kanyang kalooban na sundin ang utos ni Kristo, at lahat ng kanyang kalamnan ay tumutugon sa kanyang kalooban. Bumangon, nakita niya ang kanyang sarili na isang aktibong tao. Si Jesus ay hindi nagbigay sa kanya ng katiyakan ng banal na tulong. Maaaring tumigil ang lalaki sa pagdududa, at nawala ang kanyang isang pagkakataong gumaling. Ngunit naniwala siya sa salita ni Kristo, at sa paggawa nito ay tumanggap siya ng lakas. Sa pamamagitan ng parehong pananampalataya maaari tayong tumanggap ng espiritual na pagpapagaling. Sa pamamagitan ng kasalanan tayo ay nahiwalay sa buhay ng Diyos. Ang aming mga kaluluwa ay paralisado.
Sa ating sarili ay wala na tayong kakayahang mamuhay ng banal na buhay kaysa sa taong walang lakas na kayang lumakad. Marami ang natatanto ang kanilang kawalan ng kakayahan, at naghahangad para sa espiritual na buhay na magdadala sa kanila sa pagkakaisa sa Diyos, sila ay walang kabuluhan na nagsisikap na matamo ito. Sa kawalan ng pag-asa sila ay sumisigaw, "O kahabag-habag na tao ako! Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito ng kamatayan?" Roma Kapitulo 7 versikulo 24, margin. Hayaang tumangala ang mga nalulungkot at nahihirapang ito. Ang tagapagligtas ay umuyuko sa pagbili ng kanyang dugo, na nagsasabi ng may hindi maipaliwanag na lamang at habag, "Gusto mo bang gumaling?" Inaanyayahan kanyang bumangon sa kalusugan at kapayapaan. Huwag mong hintayin na maramdaman mo na ikaw ay buo na. Maniwala ka sa kanyang salita, at ito ay matutupad. Ilagay ang iyong kalooban sa panig ni Kristo. Nais na paglingkuran siya, at sa pagkilos ayon sa kanyang salita ay tatanggap ka ng lakas. Anuman ang masasamang gawain, ang pangunahing pagnanasa na sa pamamagitan ng mahabang pagpapakasawa ay nagbibigkis sa kaluluwa at katawan, si Kristo ay may kakayahan at nananabik na iligtas. Bibigyan niya ng buhay ang kaluluwang, patay sa mga pagsuway. Efeso Kapitulo 2 versikulo 1. Palalayain niya ang bihag na hawak ng kahinaan at kasawian at mga tanikala ng kasalanan. Ang naibalik na paralitiko ay yumuko upang buhatin ang kanyang higaan, na isang alpombra at kumot lamang. At sa muling pag-aayos ng kanyang sarili na may pakiramdam ng kasiyahan, lumingon siya sa paligid para sa kanyang tagapagligtas, ngunit si Jesus ay nawala sa karamihan. Ang lalaki ay natakot na hindi niya siya makilala kung makikita niya siyang muli. Habang nagmamadali siyang lumakad ng may matatag, malayang hakbang, pinupuri ang Diyos at nagagalak sa kanyang bagong natagpuang lakas, nakilala niya ang ilan sa mga pariso, at agad na sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang pagpapagaling. Nagulat siya sa lamig ng pakikinig ng mga ito sa kanyang kwento. Habang nakababaw ang mga kilay ay pinutol nila siya, nagtatanong kung bakit dinadala niya ang kanyang higaan sa araw ng Sabat. Mahigpit nilang ipinaalaala sa kanya na bawal magpasa ng mga pasanin sa araw ng Panginoon. Sa kanyang kagalakan ay nakalimutan ng lalaki na iyon ay Sabat, gayon may hindi siya nakadama ng paghatol sa pagsunod sa utos ng isang may gayong kapangyarihan mula sa Diyos. Matapang siyang sumagot, "Ang nagpagaling sa akin, ay siya ring nagsabi sa akin, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka." Tinanong nila kung sino ang gumawa nito, ngunit hindi niya masabi. Alam ng mga pinunong ito na isa lamang ang nagpakita sa kanyang sarili na kayang gawin ang himalang ito, ngunit sila ay nagnanais ng tuwirang patunay na iyon ay si Jesus, upang kanilang hatulan siya bilang isang lumalabag sa Sabat. Sa kanilang paghatol hindi lamang niya nilabag ang batas sa pagpapagaling ng may sakit sa araw ng Sabat, ngunit gumawa ng kalapastanganan sa pag-uutos sa kanya na dalhin ang kanyang higaan. Masyadong binaluktot ng mga Hudyo ang batas kaya ginawa nila itong pamatok ng pagkaalipin. Ang kanilang walang kabuluhang mga kahilingan ay naging isang salita sa ibang mga bansa. Lalo na ang Sabat ay nabakod ng lahat ng paraan ng walang kabuluhang mga paghihigpit. Hindi ito kaluguran sa kanila, ang banal ng Panginoon, at marangal. Ginawa ng mga eskriba at pariso ang pagdiriwang nito bilang isang hindi matiis na pasanin. Ang isang Hudyo ay hindi pinahintulutang magsindi ng apoy o magsindi man lang ng kandila sa araw ng Sabat. Dahil dito ang mga tao ay umaasa sa mga Gentil para sa maraming paglilingkod na ipinagbabawal sa kanila ng kanilang mga tuntunin na gawin para sa kanilang sarili. Hindi nila sinasalamin na kung ang mga gawaing ito ay makasalanan, yaong mga nagtatrabaho sa iba upang isagawa ang mga ito ay nagkasala na parang sila mismo ang gumawa ng gawain. Inisip nila na ang kaligtasan ay limitado sa mga Hudyo, at ang kalagayan ng lahat ng iba pa, na wala ng pag-asa, ay hindi na maaaring lumala pa. Ngunit ang Diyos ay walang ibinigay na mga utos na hindi maaaring sundin ng lahat. Ang kanyang mga batas ay hindi nagbibigay ng anumang hindi makatwiran o makasariling paghihigpit. Sa templo nakilala ni Jesus ang lalaking pinagaling. Siya ay naparito upang magdala ng isang handog para sa kasalanan at isang handog din ng pasasalamat para sa dakilang awan na kanyang natanggap. Nang matagpuan siya sa mga mananamba, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili, sa mga salitang babala, "Narito, gumaling ka na, huwag ka nang magkasala, baka dumating sa iyo ang lalong masama." Tuwang-tuwa ang gumaling na lalaki sa pagkikita ng kanyang tagapagligtas.
Walang kaalam-alam sa pagkapuot kay Jesus, sinabi niya sa mga Fariseo na nagtanong sa kanya, na siya ang gumawa ng pagpapagaling. Kaya't inusig ng mga Hudyo si Jesus, at pinagsikapan na siya'y patayin, sapagkat ginawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Si Jesus ay dinala sa harap ng Sanhedrin upang sagutin ang paratang ng paglabag sa Sabat. Kung ang mga Hudyo sa panahong ito ay naging isang malayang bansa, ang gayong paratang ay nakatulong sa kanilang layunin sa pagpatay sa kanya. Napigilan ito ng kanilang pagpapasakop sa mga Romano. Ang mga Hudyo ay walang kapangyarihang magpataw ng parusang kamatayan, at ang mga akusasyon na iniharap laban kay Kristo ay walang bigat sa isang hukuman ng Roma. Mayroong iba pang mga bagay, gayunpaman, na inaasahan nilang masecure. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na hadlangan ang kanyang gawain, si Kristo ay nagtatamo, maging sa Jerusalem, ng isang impluwensya sa mga tao na mas dakila kaysa sa kanila. Maraming tao na hindi interesado sa mga harangge ng mga rabay ay naakit ng kanyang pagtuturo. Naunawaan nila ang kanyang mga salita, at ang kanilang mga puso ay napanatag at naaliw. Siya ay nagsalita tungkol sa Diyos, hindi bilang isang naghihiganting hukom, kundi bilang isang magiliw na ama, at kanyang inihayag ang larawan ng Diyos bilang nasasalamin sa kanyang sarili. Ang kanyang mga salita ay parang balsamo sa sugatang espiritu. Parehong sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng kanyang mga gawa ng awa ay sinira niya ang mapang-ipong kapangyarihan ng mga lumang tradisyon at mga utos na gawa ng tao, at inihaharap ang pag-ibig ng Diyos sa walang humpay na kapunuan nito. Sa isa sa mga pinakaunang hula ni Kristo ay nasusulat, ang setro ay hindi hihiwalay kay Juda, ni ang tagapagbigay ng kautusan sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang sa dumating ang Shiloh, at sa kanya mapupunta ang pagtitipon ng mga tao. Genesis Kapitulo 49 versikulo 10. Ang mga tao ay nagtitipon kay Kristo. Ang mga nakikiramay na puso ng karamihan ay tumanggap ng mga aral ng pag-ibig at kagandahang loob bilang kagustuhan sa mahigpit na mga seremonya na kinakailangan ng mga pari. Kung ang mga pari at mga rabay ay hindi nakialam, ang kanyang turo ay gumawa ng gayong reformang hindi pa nasaksihan ng mundong ito. Ngunit upang mapanatili ang kanilang sariling kapangyarihan, ipinasya ng mga pinunong ito na sirain ang impluwensya ni Jesus. Ang kanyang arraignment sa harap ng Sanhedrin, at isang bukas na paghatol sa kanyang mga turo, ay makakatulong sa pagpapatupad nito, sapagkat ang mga tao ay mayroon pa ring malaking paggalang sa kanilang mga pinuno ng relihiyon. Sinumang manggahas na hatulan ang mga kahilingan ng mga rabini, o magtangkang pag-aanan ang mga pasanin na kanilang dinala sa mga tao, ay itinuring na nagkasala, hindi lamang ng kalapastanganan, kundi ng pagtataksil. Sa lugar na ito umaasa ang mga rabay na pukawin ang hinala kay Kristo. Kinakatawan nila siya bilang sinusubukang ibagsak ang itinatag na mga kaugalian, kaya nagdudulot ng pagkakabahabahagi sa mga tao, at naghahanda ng daan para sa ganap na pagkasakop ng mga Romano. Ngunit ang mga plano na ginagawa ng mga rabay na ito ng masigasig na tuparin ay nagmula sa ibang konseho kaysa sa Sanhedrin. Matapos mabaygo si Satanas na madaig si Kristo sa ilang, pinagsama niya ang kanyang mga puwersa upang salungatin siya sa kanyang ministeryo, at kung maaari ay hadlangan ang kanyang gawain. Kung ano ang hindi niya magawa sa pamamagitan ng direkta, personal na pagsisikap, determinado siyang isagawa sa pamamagitan ng diskarte. Sa lalong madaling panahon na siya ay umatras mula sa labanan sa ilang, sa pagpupulong kasama ang kanyang mga katuwang na anghel ay pinahinog niya ang kanyang mga plano para sa lalong pagbulag sa isipan ng mga Hudyo, upang hindi nila makilala ang kanilang manunubos. Pinlano niyang magtrabaho sa pamamagitan ng kanyang mga ahensya ng tao sa mundo ng relihiyon, sa pamamagitan ng pagtatanim sa kanila ng sarili niyang pagkapuot laban sa kampyon ng katotohanan. Aakayin niya sila na tanggihan si Kristo at gawing mapait ang kanyang buhay hanggat maaari, umaasang masiraan siya ng loob sa kanyang misyon. At ang mga pinuno sa Israel ay naging mga kasangkapan ni Satanas sa pakikipagdigma laban sa tagapagligtas. Naparito si Jesus upang palakihin ang batas, at gawin itong marangal. Hindi niya dapat bawasan ang dignidad nito, kundi para itaas ito. Sinasabi ng banal na kasulatan, siya ay hindi mabibigo o manglulapaypay, hanggang sa mailagay niya ang kahatulan sa lupa. Isayas Kapitulo 42 versikulo 21:4. Siya ay naparito upang palayain ang Sabbath mula sa mabibigat na kahilingang iyon na naging dahilan upang ito ay isang sumpa sa halip na isang pagpapala.
Dahil dito pinili niya ang Sabbath kung saan gagawin ang gawain ng pagpapagaling sa Bethesda. Maaari rin niyang pagalingin ang may sakit sa anumang araw ng linggo, o baka pinagaling lang niya siya, nang hindi niya inuutusang dalhin ang kanyang higaan. Ngunit hindi ito magbibigay sa kanya ng pagkakataong ninanais niya. Isang matalinong layunin ang sumasailalim sa bawat pagkilos ng buhay ni Kristo sa lupa. Ang lahat ng kanyang ginawa ay mahalaga sa kanyang sarili at sa pagtuturo nito. Sa gitna ng mga nagdurusa sa pool ay pinili niya ang pinakamasamang kaso kung kanino gagamitin ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling, at inutusan ang lalaki na dalhin ang kanyang higaan sa buong lungsod upang ipahayag ang dakilang gawain na ginawa sa kanya. Ito ay magtataas ng tanong kung ano ang matuwid na gawin sa Sabbath, at magbubukas ng daan para sa kanya upang tuligsain ang mga paghihigpit ng mga Hudyo tungkol sa araw ng Panginoon, at ipahayag ang kanilang mga tradisyon na walang bisa. Sinabi ni Jesus sa kanila na ang gawain ng pagpapaginhawa sa mga naghihirap ay naaayon sa batas ng Sabbath. Ito ay kasuwato ng gawain ng mga anghel ng Diyos, na patuloy na bumababa at umaakyat sa pagitan ng langit at lupa upang maglingkod sa naghihirap na sangkatauhan. Ipinahayag ni Jesus, "Ang aking Ama ay gumagawa hanggang ngayon, at ako ay gumagawa." Ang lahat ng araw ay sa Diyos, kung saan isasagawa ang kanyang mga plano para sa sangkatauhan. Kung tama ang interpretasyon ng mga Hudyo sa batas, kung gayon si Jehovah ang may kasalanan, na ang gawain ay bumuhay at nagtaguyod ng bawat bagay na may buhay mula noong una niyang inilatag ang mga pundasyon ng lupa, pagkatapos siya na nagpahayag ng kanyang gawain na mabuti, at nagpasimula ng Sabbath upang gunitain ang pagtatapos nito, ay dapat maglagay ng panahon sa kanyang paggawa, at itigil ang walang katapusang gawain ng sansinukob. Dapat bang ipagbawal ng Diyos ang araw na gawin ang tungkulin nito sa Sabbath, putulin ang magiliw na mga sinag nito mula sa pag-init ng lupa at pampalusog na mga halaman? Dapat bang tumayo ang sistema ng mga mundo sa banal na araw na iyon? Dapat ba niyang utusan ang mga batis na huminto sa pagdidilig sa mga bukid at kagubatan, at hilingin sa mga alon ng dagat ang kanilang walang tigil na pag-agos at pag-agos? Dapat bang huminto sa paglaki ang trigo at mais, at ipagpaliban ng nahihinog na kumpol ang pamumulaklak ng lila nito? Dapat bang ang mga puno at mga bulaklak ay hindi namumulaklak o namumulaklak sa araw ng Sabbath? Sa ganoong sitwasyon, mamimiss ng mga tao ang mga bunga ng lupa, at ang mga pagpapala na ginagawang kanais-nais ang buhay. Dapat ipagpatuloy ng kalikasan ang kanyang hindi nagbabagong landas. Hindi kayang pigilan ng Diyos kahit isang sandali ang kanyang kamay, o ang tao ay mahihimatay at mamamatay. At ang tao ay mayroon ding gawaing dapat gawin sa araw na ito. Ang mga pangangailangan sa buhay ay dapat asikasuhin, ang may sakit ay dapat pangalagaan, ang mga pangangailangan ng nangangailangan ay dapat matustusan. Hindi siya aariin na walang kasalanan kung sino ang nagpapabiye sa pag-alis ng pagdurusa sa Sabbath. Ang banal na araw ng kapahingahan ng Diyos ay ginawa para sa tao, at ang mga gawa ng awa ay ganap na naaayon sa layunin nito. Hindi ninanais ng Diyos na ang kanyang mga nilalang ay magdusa ng isang oras na sakit na maaaring maibsan sa Sabbath o anumang ibang araw. Ang mga hinihingi sa Diyos ay mas malaki pa sa Sabbath kaysa sa ibang mga araw. Ang kanyang mga tao pagkatapos ay umalis sa kanilang karaniwang trabaho, at gumugol ng oras sa pagmumuni-muni at pagsamba. Humihingi sila ng higit na pabor sa kanya sa Sabbath kaysa sa ibang mga araw. Hinihingi nila ang kanyang espesyal na atensyon. Hinahangad nila ang kanyang pinakapiling mga pagpapala. Hindi hinihintay ng Diyos na lumipas ang Sabbath bago niya ibigay ang mga kahilingang ito. Ang gawain ng langit ay hindi tumitigil, at ang mga tao ay hindi dapat magpahinga sa paggawa ng mabuti. Ang Sabbath ay hindi nilayo na maging isang panahon ng walang silbi na kawalan ng aktibidad. Ipinagbabawal ng batas ang secular na paggawa sa araw ng kapahingahan ng Panginoon. Ang pagpapagal na nakakakuha ng kabuhayan ay dapat itigil. Walang paggawa para sa makamundong kasiyahan o tubo ang naaayon sa batas sa araw na iyon. Ngunit kung paanong itinigil ng Diyos ang kanyang gawain sa paglikha, at nagpahinga sa Sabbath at pinagpala ito, kaya dapat iwanan ng tao ang mga gawain sa kanyang pang-araw-araw na buhay, at italaga ang mga sagradong oras na iyon sa nakapagpapalusog na kapahingahan, sa pagsamba, at sa mga banal na gawain. Ang gawain ni Kristo sa pagpapagaling ng may sakit ay ganap na naaayon sa batas.
Iginagalang nito ang Sabat. Inangkin ni Jesus ang pantay na mga karapatan sa Diyos sa paggawa ng isang gawaing parehong sagrado, at may katulad na katangian sa ginawa ng Ama sa langit. Ngunit ang mga Pariso ay lalo pang nagalit. Hindi lamang niya nilabag ang batas, ayon sa kanilang pangunawa, ngunit sa pagtawag sa Diyos na, kanyang sariling Ama, ay ipinahayag ang kanyang sarili na kapantay ng Diyos. Juan Kapitulo 5 versikulo 18, RV. Tinawag ng buong bansa ng mga Hudyo ang Diyos na kanilang Ama, kung kaya't hindi sila magagalit kung si Kristo ay kumakatawan sa kanyang sarili bilang nakatayo sa parehong kaugnayan sa Diyos. Ngunit inakusahan nila siya ng kalapastanganan, na nagpapakita na nauunawaan nila siya bilang ang pag-aangkin na ito sa pinakamataas na kahulugan. Ang mga kalaban ni Kristo na ito ay walang mga argumento upang matugunan ang mga katotohanang dinala niya sa kanilang mga budi. Maaari lamang nilang banggitin ang kanilang mga kaugalian at tradisyon, at ang mga ito ay tila mahina at walang kabuluhan kung ihahambing sa mga argumento na kinuha ni Jesus mula sa salita ng Diyos at sa walang tigil na pag-ikot ng kalikasan. Kung ang mga rabay ay nakadama ng anumang pagnanais na tumanggap ng liwanag, sila ay kumbinsido na si Jesus ay nagsasalita ng katotohanan. Ngunit iniiwasan nila ang mga puntong kanyang ginawa tungkol sa Sabbath, at hinahangad na pukawin ang galit laban sa kanya dahil inaangkin niya na kapantay niya ang Diyos. Ang galit ng mga pinuno ay walang hangganan. Kung hindi sila natakot sa mga tao, ang mga pari at mga rabay ay agad na papatayin si Jesus. Ngunit ang tanyag na damdamin sa kanyang pabor ay malakas. Nakilala ng marami kay Jesus ang kaibigan na nagpagaling ng kanilang mga sakit at umaliw sa kanilang mga kalungkutan, at binibigyang katwiran nila ang kanyang pagpapagaling sa nagdurusa sa Bethesda. Kaya't sa panahong ito ay obligado ang mga pinuno na pigilan ang kanilang puot. Tinanggihan ni Jesus ang paratang ng kalapastanganan. Ang aking awtoridad, sabi niya, sa paggawa ng gawain na iyong inaakusahan sa akin, ay na ako ang anak ng Diyos, kaysa niya sa kalikasan, sa kalooban, at sa layunin. Sa lahat ng kanyang mga gawa ng paglikha at probidensya, nakikipagtulungan ako sa Diyos. Walang magagawa ang anak sa kanyang sarili, kundi ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang mga pari at mga rabay ay inaatas ang anak ng Diyos para sa mismong gawaing ipinadala siya sa mundo upang gawin. Sa pamamagitan ng kanilang mga kasalanan ay inihiwalay nila ang kanilang mga sarili sa Diyos, at sa kanilang pagmamataas ay kumikilos ng hiwalay sa Kanya. Nadama nila na sapat sa kanilang sarili para sa lahat ng bagay, at napagtanto na hindi na kailangan ng mas mataas na karunungan upang idirekta ang kanilang mga kilos. Ngunit ang anak ng Diyos ay sumuko sa kalooban ng Ama, at umasa sa kanyang kapangyarihan. Gayon na lamang na walang laman si Kristo sa sarili kaya hindi siya gumawa ng mga plano para sa kanyang sarili. Tinanggap niya ang mga plano ng Diyos para sa kanya, at araw-araw ay inilalahad ng Ama ang kanyang mga plano. Kaya dapat tayong umasa sa Diyos, upang ang ating buhay ay maging simpleng pagsasakatuparan ng kanyang kalooban. Nang itatayo na ni Moises ang santuwaryo bilang isang tahanan para sa Diyos, inutusan siyang gawin ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita sa kanya sa bundok. Si Moises ay puno ng sigasig na gawin ang gawain ng Diyos, ang pinakamahuhusay, mahuhusay na mga lalaki ay nasa kamay upang isagawa ang kanyang mga mungkahi. Ngunit hindi siya gagawa ng isang kampanilya, isang granada, isang borlas, isang palawit, isang kurtina, o anumang sisidlan ng santuwaryo, maliban sa ayon sa huwaran na ipinakita sa kanya. Tinawag siya ng Diyos sa bundok, at inihayag sa kanya ang mga bagay sa langit. Tinakpan siya ng Panginoon ng kanyang sariling kaluwalhatian, upang makita niya ang huwaran, at ayon dito ang lahat ng bagay ay ginawa. Kaya't sa Israel, na kanyang ninanais na gawin ang kanyang tahanan, kanyang inihayag ang kanyang maluwalhating mithiin ng pagkatao. Ang huwaran ay ipinakita sa kanila sa bundok nang ang kautusan ay ibinigay mula sa Sinai, at nang ang Panginoon ay dumaan sa harap ni Moises at ipahayag, ang Panginoong Diyos, maawain at mapagbiyaya, mahabang pagtitiis, at sagana sa kabutihan at katotohanan, nag-iingat ng awa sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at pagsalangsang at kasalanan. Exodo Kapitulo 34 versikulo 6-7. Pinili ng Israel ang kanilang sariling mga paraan. Hindi sila nagtayo ayon sa huwaran, ngunit si Kristo, ang tunay na templo para sa tahanan ng Diyos,
ay hinulma ang bawat detalye ng kanyang buhay sa lupa na naaayon sa mithiin ng Diyos. Sinabi niya, "Ako ay nalulugod na gawin ang iyong kalooban, O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso." Awit Kapitulo 40 versikulo 8. Kaya't ang ating mga karakter ay dapat itayo, para sa isang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Efeso Kapitulo 2 versikulo 22. At dapat nating gawin ang lahat ng bagay ayon sa huwaran, maging siya na nagdusa para sa atin, na nag-iwan sa atin ng isang halimbawa, upang inyong sundin ang kanyang mga hakbang. Hebreo Kapitulo 8 versikulo 5, Unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 21. Itinuturo ng mga salita ni Kristo na dapat nating ituring ang ating sarili bilang hindi mapaghihiwalay na nakatali sa ating Ama sa langit. Anuman ang ating posisyon, tayo ay umaasa sa Diyos, na may hawak ng lahat ng tadhana sa kanyang mga kamay. Itinalaga niya tayo sa ating gawain, at pinagkalooban tayo ng mga kakayahan at paraan para sa gawaing iyon. Hanggat isinusuko natin ang kalooban sa Diyos, at nagtitiwala sa kanyang lakas at karunungan, tayo ay gagabayan sa ligtas na mga landas, upang matupad ang ating itinakdang bahagi sa kanyang dakilang plano. Ngunit ang umaasa sa kanyang sariling karunungan at kapangyarihan ay inihihiwalay ang kanyang sarili sa Diyos. Sa halip na gumawa ng kaysa ni Kristo, tinutupad niya ang layunin ng kaaway ng Diyos at ng tao. Ipinagpatuloy ng tagapagligtas, anumang bagay na ginagawa niya, ang Ama, ay gayon din ang ginagawa ng Anak. Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay, at binubuhay sila, gayon din naman binubuhay ng Anak ang sinumang kanyang ibig. Ang mga Seduso ay naniniwala na walang muling pagkabuhay ng katawan, ngunit sinabi ni Jesus sa kanila na ang isa sa mga pinakadakilang gawa ng kanyang Ama ay ang pagbangon ng mga patay, at na siya mismo ay may kapangyarihan na gawin ang parehong gawain. Dumarating ang oras, at ngayon na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Diyos, at ang nangakikinig ay mabubuhay. Naniniwala ang mga Pariso sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ipinahayag ni Kristo na kahit ngayon ay ang kapangyarihan na nagbibigay buhay sa mga patay ay nasa gitna nila, at kanilang mamasdan ang pagpapakita nito. Ang kapangyarihan ding ito sa muling pagkabuhay ay yaong nagbibigay buhay sa kaluluwang, patay sa mga pagsuwi at mga kasalanan. Efeso Kapitulo 2 versikulo 1. Ang Espiritong iyon ng buhay kay Kristo Jesus, ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, ay nagpapalaya sa mga tao, mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. Filipos Kapitulo 3 versikulo 10, Roma Kapitulo 8 versikulo 2. Ang kapangyarihan ng kasamaan ay nasira, at sa pamamagitan ng pananampalataya ang kaluluwa ay iniingatan mula sa kasalanan. Siya na nagbukas ng kanyang puso sa Espiritu ni Kristo ay nagiging kabahagi ng makapangyarihang kapangyarihang iyon na maglalabas ng kanyang katawan mula sa libingan. Iginiit ng Abang Nazareno ang kanyang tunay na maharlika. Siya ay tumataas sa ibabaw ng sangkatauhan, itinapon ang balat kayo ng kasalanan at kahihiyan, at tumayong hayag, ang pinarangalan ng mga anghel, ang anak ng Diyos, isa kasama ang lumikha ng sansinukob. Namangha ang mga nakikinig niya. Walang sinumang tao ang nakapagsalita ng mga salitang katulad niya, o nadala ang kanyang sarili na may tulad na isang makaharing kamahalan. Ang kanyang mga pananalita ay malinaw at malinaw, ganap, na nagpapahayag ng kanyang misyon, at ang tungkulin ng mundo. Sapagkat ang Ama ay hindi humahatol sa kaninuman, kundi ipinagkatiwala sa Anak ang buong paghatol, upang parangalan ng lahat ng tao ang Anak, gaya ng pagpaparangal nila sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa Kanya. Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din ang ibinigay niya sa Anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili, at binigyan siya ng kapamahalaan na magsagawa rin ng paghatol, sapagkat siya ang Anak ng tao. Ang mga saserdote at mga pinuno ay itinalaga ang kanilang mga sarili bilang mga hukom upang hatulan ang gawain ni Kristo, ngunit ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang kanilang hukom, at ang hukom ng buong lupa. Ang mundo ay ipinagkatiwala kay Kristo, at sa pamamagitan niya ay dumating ang bawat pagpapala mula sa Diyos sa makasalanang lahi. Siya ang manunubos noon tulad ng pagkatapos ng kanyang pagkakatawang tao. Sa sandaling nagkaroon ng kasalanan, mayroong isang tagapagligtas. Nagbigay siya ng liwanag at buhay sa lahat, at ayon sa sukat ng liwanag na ibinigay, bawat isa ay hahatulan.
At siya na nagbigay ng liwanag, siya na sumunod sa kaluluwa ng may magiliw na pagsusumamo, na naghahangad na makuha ito mula sa kasalanan tungo sa kabanalan, ay nasa isang tagapagtanggol at hukom nito. Mula sa pagbubukas ng malaking kontrobersya sa langit, pinanatili ni Satanas ang kanyang layunin sa pamamagitan ng panlilinlang, at si Kristo ay gumagawa upang ibunyag ang kanyang mga pekana at sirain ang kanyang kapangyarihan. Siya ang nakatagpo ng manlilinlang, at sa lahat ng panahon ay naghahangad na agawin ang mga bihag mula sa kanyang pagkakahawak, na siyang hahatol sa bawat kaluluwa. At ang Diyos ay, nagbigay sa kanya ng kapamahalaan na magsagawa rin ng paghatol, sapagkat siya ang anak ng tao. Sapagkat natikman niya ang mismong mga latak ng paghihirap at tukso ng tao, at nauunawaan ang mga kahinaan at kasalanan ng mga tao, sapagkat alang-alang sa atin ay matagumpay niyang napaglabanan ang mga tukso ni Satanas, at pakikitunguhan ng makatarungan at magiliw ang mga kaluluwa na ibinuhos ng kanyang sariling dugo upang iligtas, dahil dito, ang anak ng tao ay itinalaga upang magsagawa ng paghatol. Ngunit ang misyon ni Kristo ay hindi para sa paghatol, kundi para sa kaligtasan. Hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo upang hatulan ang mundo, ngunit upang ang mundo sa pamamagitan niya ay maligtas. Juan Kapitulo 3 versikulo 17. At sa harap ng Sanhedrin ay ipinahayag ni Jesus, ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi nahahatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Juan Kapitulo 5 versikulo 24, RV. Sa pag-uuto sa kanyang mga tagapakinig na huwag magtaka, binuksan ni Kristo sa harap nila, sa mas malawak na pananaw, ang misteryo ng hinaharap. Dumarating ang oras, sabi niya, na ang lahat ng nasa mga libingan ay maririnig ang kanyang tinig, at magsisilabas, silang nagsaygawa ng mabuti, hanggang sa muling pagkabuhay sa buhay, at ang mga gumawa ng masama, hanggang sa muling pagkabuhay sa paghatol. Juan Kapitulo 5 versikulo 28-29, R.V. Ang katiyakang ito ng hinaharap na buhay ay yaong matagal nang hinihintay ng Israel, at inaasahan nilang matatanggap sa pagdating ng Mesiyas. Ang tanging liwanag na makapagpapagaan sa dilim ng libingan ay sumisikat sa kanila. Ngunit bulag ang sariling kalooban. Nilabag ni Jesus ang mga tradisyon ng mga rabay, at binaliwala ang kanilang awtoridad, at hindi sila naniwala. Ang oras, ang lugar, ang okasyon, ang tindi ng pakiramdam na lumaganap sa kapulungan, lahat ay pinagsama upang gawing mas kahanga-hanga ang mga salita ni Jesus sa harap ng Sanhedrin. Ang pinakamataas na awtoridad ng relihiyon ng bansa ay naghahanap ng buhay niya na nagpahayag ng kanyang sarili bilang tagapagpanumbalik ng Israel. Ang Panginoon ng Sabbath ay iniharap sa isang makalupang tribunal upang sagutin ang paratang ng paglabag sa batas ng Sabbath. Nang siya ay walang takot na nagpahayag ng kanyang misyon, ang kanyang mga hukom ay tumingin sa kanya na may pagkamangha at galit, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi masasagot. Hindi nila siya mahatulan. Tinanggihan niya ang karapatan ng mga pari at rabay na tanungin siya, o pakialaman ang kanyang gawain. Sila ay namuhunan ng walang ganoong awtoridad. Ang kanilang mga pag-aangkin ay batay sa kanilang sariling pagmamataas at pagmamataas. Tumanggi siyang umamin na nagkasala sa kanilang mga paratang, o makatekais ng mga ito. Sa halip na humingi ng tawad sa ginawa nilang inireklamo, o ipaliwanag ang kanyang layunin sa paggawa nito, binalingan ni Jesus ang mga pinuno, at ang akusado ay naging tagapag-akusa. Sinaway niya sila dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, at sa kanilang kamangmangan sa mga kasulatan. Ipinahayag niya na tinanggihan nila ang salita ng Diyos, yayamang tinanggihan nila siya na isinugo ng Diyos. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ito ang mga nagpapatutuo tungkol sa akin. Juan Kapitulo 5 versikulo 39, RV. Sa bawat pahina, kasaysayan man, o tuntunin, o propesya, ang mga banal na kasulatan sa lumang tipan ay nililiwanagan ng kaluwalhatian ng anak ng Diyos. Kung ito ay sa banal na institusyon, ang buong sistema ng Hudaismo ay isang siksik na propesya ng Ebanghelyo. Kay Kristo ay, magbigay ng patuto sa lahat ng mga propeta. Gawa Kapitulo 10 versikulo 43. Mula sa pangakong ibinigay kay Adan, hanggang sa linya ng patriarkal at legal na ekonomiya, ang maluwalhating liwanag ng langit ay naging malinaw sa mga yapak ng manunubos.
Nakita ng mga tag-akita ang bituin ng Bethlehem, ang Shiloh na darating, habang ang mga bagay sa hinaharap ay dumaan sa harap nila sa mahiwagang prosesyon. Sa bawat sakripisyo ay ipinakita ang kamatayan ni Kristo. Sa bawat ulap ng insenso ay umakyat ang kanyang katwiran. Sa bawat trumpeta ng jubileo ang kanyang pangalan ay pinatunog. Sa kakilakilabot na misteryo ng kabanal-banalan ang kanyang kaluwalhatian ay nananahan. Taglay ng mga Hudyo ang kasulatan sa kanilang pag-aari, at inakala na sa kanilang panlabas na kaalaman lamang sa salita ay mayroon silang buhay na walang hanggan. Ngunit sinabi ni Jesus, wala sa inyo ang kanyang salita na nananatili sa inyo. Dahil tinanggihan nila si Kristo sa kanyang salita, tinanggihan nila siya ng personal. Hindi kayo lalapit sa akin, sabi niya, upang magkaroon kayo ng buhay. Pinag-aralan ng mga pinunong Hudyo ang mga turo ng mga propeta tungkol sa kaharian ng Mesiyas. Ngunit ginawa nila ito, hindi sa same time na pagnanais na malaman ang katotohanan, ngunit sa layuning makahanap ng katibayan upang mapanatili ang kanilang ambisyosong pag-asa. Nang dumating si Kristo sa paraang salungat sa kanilang inaasahan, hindi nila siya tinanggap, at upang bigyang katwiran ang kanilang mga sarili, sinubukan nilang patunayan siya na isang manlilinlang. Nang minsang itinakda nila ang kanilang mga paa sa landas na ito, naging madali para kay Satanas na palakasin ang kanilang pagsalungat kay Kristo. Ang mismong mga salita na dapat sana ay matanggap bilang katibayan ng kanyang pagka-Diyos ay binigyang kahulugan laban sa kanya. Sa gayo'y ginawa nilang kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos, at habang tuwirang nagsalita sa kanila ang tagapagligtas sa kanyang mga gawa ng awa, mas determinado sila sa paglaban sa liwanag. Sinabi ni Jesus, hindi ako tumatanggap ng karangalan mula sa mga tao. Ito ay hindi ang impluensya ng Sanhedrin, ito ay hindi ang kanilang kapahintulutan na kanyang ninanais. Wala siyang matatanggap na karangalan mula sa kanilang pagsang-ayon. Siya ay pinagkalooban ng karangalan at awtoridad ng langit. Kung ninais niya ito, darating sana ang mga anghel upang sambahin siya, ang Ama ay muling magpapatuto sa kanyang kabanalan. Ngunit alang-alang sa kanilang sariling kapakanan, alang-alang sa bansa na kung saan sila ay mga pinuno, ninais niya na makilala ng mga pinunong Hudyo ang kanyang katangian, at tanggapin ang mga pagpapalang siya ay dumating upang dalhin sa kanila. Ako ay naparito sa pangalan ng aking Ama, at hindi ninyo ako tinanggap, kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya ay inyong tatanggapin. Dumating si Jesus sa pamamagitan ng awtoridad ng Diyos, taglay ang kanyang larawan, tinutupad ang kanyang salita, at hinahanap ang kanyang kaluwalhatian, gayon may hindi siya tinanggap ng mga pinuno sa Israel, ngunit kapag ang iba ay dumating, na nagtataglay ng katangian ni Kristo, ngunit pinakilos ng kanilang sariling kalooban at naghahanap ng kanilang sariling kaluwalhatian, sila ay tatanggapin. At bakit? Sapagkat siya na naghahangad ng kanyang sariling kaluwalhatian ay umaakit sa pagnanais na iangat ang sarili sa iba. Sa gayong mga panawagan ay maaaring tumugon ang mga Hudyo. Tatanggapin nila ang huwad na guro dahil pinapurihan niya ang kanilang kapalaluan sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa kanilang minamahal na mga opinyon at tradisyon. Ngunit ang turo ni Kristo ay hindi naaayon sa kanilang mga ideya. Ito ay espiritual, at hinihingi ang sakripisyo ng sarili, kaya nga hindi nila ito tatanggapin. Hindi nila kilala ang Diyos, at sa kanila ang kanyang tinig sa pamamagitan ni Kristo ay tinig ng isang estranghero. Hindi ba't ang parehong bagay ay paulit-ulit sa ating panahon? Hindi ba marami, maging ang mga pinuno ng relihiyon, na nagpapatigas ng kanilang mga puso laban sa banal na espiritu, na ginagawang imposible para sa kanila na makilala ang tinig ng Diyos? Hindi ba nila tinatanggihan ang salita ng Diyos, upang mapanatili nila ang kanilang sariling mga tradisyon? Kung naniwala kayo kay Moises, sabi ni Jesus, maniniwala kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa kanyang mga isinulat, paano kayo maniniwala sa aking mga salita? Si Kristo ang nagsalita sa Israel sa pamamagitan ni Moises. Kung nakinig sila sa banal na tinig na nagsalita sa pamamagitan ng kanilang dakilang pinuno, nakilala sana nila ito sa mga turo ni Kristo. Kung naniwala sila kay Moises, maniniwala sila sa kanya na isinulat ni Moises. Alam ni Jesus na ang mga pari at mga rabay ay determinadong kitilin ang kanyang buhay, gayunman ay malinaw niyang ipinaliwanag sa kanila ang kanyang pagkakaisa sa Ama, at ang kanyang kaugnayan sa mundo. Nakita nila na ang kanilang pagsalungat sa kanya ay walang dahilan,
gayunpaman ang kanilang nakamamatay na puot ay hindi napawi. Nabalot sila ng takot nang masaksihan nila ang nakakumbinsi na kapangyarihan na dumalo sa kanyang ministeryo, ngunit nilabanan nila ang kanyang mga panawagan, at ikinulong ang kanilang mga sarili sa kadiliman. Sila ay hudyat na nabigo na sirain ang awtoridad ni Jesus o ihiwalay ang paggalang at atensyon ng mga tao, na marami sa kanila ay nahatulan ng kanyang mga salita. Ang mga pinuno mismo ay nakadama ng matinding pagkondena habang idiniin niya ang kanilang pagkakasala sa kanilang mga budi, gayon may lalo lamang silang naging mapait laban sa kanya. Determinado silang kunin ang kanyang buhay. Nagpadala sila ng mga mensahero sa buong bansa upang balaan ang mga tao laban kay Jesus bilang isang impostor. Ang mga especially iya ay ipinadala upang bantayan siya, at iulat kung ano ang kanyang sinabi at ginawa. Ang mahalagang tagapagligtas ngayon ay tiyak na nakatayo sa ilalim ng anino ng krus. Dito nagtatapos ang Kabanata 21. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.